Okay, good morning guys. Ang gawin natin muna ngayon is yung sa chapter 3. Sorry na tagalan, pero ang pinakakailangan nyo ng tandaan na talong terms sa chapter 3 is the percentage of error and yung weight range. So, umpisan natin sa percentage of error. Sa percentage of error, ang kailangan lang natin tandaan dito is yung concept na kung nag-weigh tayo ng isang substance or kung nag-measure tayo ng substance for volume, ang mangyayari dito is most of the time hindi siya ganoon ka-accurate. Kaya kailangan natin ng trial number 2. Sa trial number 2, i-measure mo siya sa mas effective or mas malakas na analytical balance. At kung sa volume naman, mas gagamit ka ng mas magandang equipment. So, ito yung sa example sa volume. Sa volume, nag-measure tayo ng 40 ml sa beaker. So, sa beaker, 10, 20, 30, 40. So, 40 ml dito. Yan yung sa first trial mo. Sa second trial mo, gagamit tayong graduated cylinder. Ngayon, sa graduated cylinder, ang isang rule kasi ng pag-measure ng volume is that mas maliit yung neck at yun na, mas mahaba, mas maganda yung accuracy kasi nga 10, 20, 30, 40. Pero, sa loob ng mga yan, may 10 dito, may 10 dito, may 10 dito, at may 10 dito. And in between those 10, may mga malilit pa tayo na linya. So, kung mineasure mo dito yung 40, mas accurate na siya. Kasi nga, mas madami kang mga units na nakalagay sa gilid-gilid niya, tapos mas maliit yung neck. Yun yung isa sa rule niya. So, sa naman, percentage of error, yung formula natin will be the error times 100 all over correct quantity. Correct quantity, ito yung pinapahanap sa atin. So, parang maritime process na measure 40 ml, weigh 50 grams, 50 milligrams pala. Ganyan lang yung sa correct quantity. Yung parang given na agad siya. Kasi yun naman yung pinapahanap. Or yung sa correct quantity, yan yung trial 1. Kasi nga sabi ko sa trial 1, yun yung akala nating correct quantity niya na, pero yun pala nung trial 2 tayo, hindi pala siya tama. So sa error, yung error natin, pwede yung nahanap sa given na sensitivity requirement or pwede ding sensitivity value. Not sure kung anong ginagamit ngayon, pero ito yung nagpapakita. Ang sinasabi dito sa sensitivity requirement, ang nakalagay lang dyan is wait lang. Diba? Okay. So, sa sensitivity value or sensitivity requirement, sinasabi niya lang na 6 mg, ganun na eh. Mga 5 milligrams, yan yung sensitivity requirement. Pinapakita agad yan sa given. Tapos, kung hindi mo man mahanap, pwede tayong gumamit nung equation na correct quantity minus true value. Ito yung trial 1, ito yung trial 2. So, sa correct quantity, yung sabi ko 40 ml para sa beaker. Pero, nung nakita natin sa graduated cylinder, 37 ml lang pala. So, may sira dun sa trial 1, may sira sa beaker, at itong graduated cylinder yung mas maganda. Pwede rin naman sa weight, sa analytical balance, meron tayong 40 grams nung nag-weigh tayo sa analytical balance sa 10 years old na, pero yung sa brand new, nagpakita is 38 grams. So, ito yung kukunin natin kasi nga, mas calibrated yun or mas maganda. Wala pa siyang sira, hindi pa siya na-degrade, hindi pa siya nanghina. Tapos, sa weight range naman. Wait lang. Sa weight range natin, ang pinapahanap lang dito is by using the sensitivity requirement, malalaman natin yung minimum and maximum. So, yung formula nito will be the plus or minus 5 grams, parang ganon, times the correct quantity. Yung makukuha mong value dito sa minimum, correct quantity plus, ilagay ko lang dito x. Ito yung mangyayari kasi. Plus 5% times correct quantity is equal to x. So, pwedeng plus x, ay minimum pala to, no? So, minus x. And QC, or correct quantity plus x. Tapos, yung makuha mo dyan, that will be minimum to maximum. Yan lang ang answer mo sa range natin. So, punta na tayo sa problem solving. So, sa problem solving, ang first problem natin is that a pharmacist attempts to weigh 120 milligrams of codeine sulfate on a balance with a sensitivity requirement of 6 milligrams. Calculate the maximum potential error in terms of percentage. So, maximum potential error. So,
percentage of error din yan. Ang gagawin natin dito is yung error. Ano yung error natin? Meron tayong SR. So, 6 times 100 divided by 120. Ang answer natin dito will be 5. 5% yung percentage of error. Yan sa number 10. Ganun na siya kabilis. Tapos, sa number 11, in compounding a prescription, a pharmacist weighs 0.05 grams. So, yan yung sa trial 1. Sa analytical balance lang muna yan. Na parang sabihin natin, mas may error, matanda na. Tapos, yung incentive siya sa qualities smaller than 0.04 grams. What is the maximum potential error in terms of percentage? So, nung kunan natin to, meron siyang sensitivity requirement of 0.004 grams. 0.004 grams. So, ito na yung error natin. Ito yung correct quantity. So, by doing the formula, that will be 0.004 times 100 divided by 0.05. Ang result natin will be 8%. Yan yung sa result natin. That just means na yung percentage of error niya 8, na mas may chance siya na magkamali kung weighing mo lang ng isang beses. 8%. Next will be number 12. A pharmacist weighed 475 milligrams of a substance on a balance of dubious accuracy. So, ito pa lang yung trial 1, or also known as the correct quantity. Tapos, when checked on a balance of higher accuracy, so ito yung sa trial 2, the weight was found to be 445 milligrams. Calculate the percentage of error in the first weighing. So, ang hanapin natin dito muna is yung error. So, yung error natin is yung correct quantity, tas ito true value. So, ang correct quantity natin is 475 minus 445. Yung result natin dito is 30. So, sulat natin 30 times 100. Tapos, ano yung nasa baba? Correct quantity or true value? So, yung nasa taas muna, trial 1. So, sa correct quantity, meron tayong 475. So, that will be 30 times 100 divided by 475. That will be 6.315 or 6.32 na lang kasi baka i-kuan sa inyo, i-round up percent. Diyan sa number 12. So, tatlo na yung nasolve natin. So, try pa na tayo ng iba. So, for number 13, may tatlo pa tayong problems. So, number 13, a 10 ml graduate weighs 42.745 grams. So, meron tayong 10 ml graduate. That just means na yung capacity niya is 10 ml. Wala pang laman to Tapos, yung weight niya is 42.745 grams. When 5 ml of distilled water is measured, so 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4 dito sa gitna. So, 5 ml to. Yung rule natin sa tubig is 1 ml is equal to 1 gram. So, kung nag-measure tayo ng 5 ml, we expect to get 5 grams. Tapos, nung measure naman natin yan, nung measure na natin siya, so 5 grams yung correct quantity. Oh my God. Correct quantity. Nung measure natin siya, the weight is 47.675 grams. So, yung graduated cylinder with water results to 47.675. Ngayon, kung pinag-minus natin yung total weight, which is the weight of the graduated cylinder plus yung tubig, minus yung weight of the equipment, ano yung makuha natin? Kasi, minus na natin yung weight of equipment minus weight of equipment.
Kung ang natira na lang sa total natin is yung weight nung water itself, yung kino-contain niya. So, parang tatanggalin lang natin yung graduated cylinder by doing that. So, ang makukuha mo lang is itong liquid, yung weight ng liquid. So, 47.675 minus 42.745 will be 47.675 minus 42.745. The answer will be 4.93. Ngayon, nakita natin na nagkamali siya. 4.93 lang yung nakuha at hindi 5 grams. So, that will be our true value. So, ang gagawin na natin dito is to put the error times 100% all over. Ano yung correct quantity kanina? Kung nag-measure tayo ng 5 ml, ang gusto natin makuha is 5 grams. So, correct quantity is 5 grams. Ano naman yung true value? Ang true value natin kanina is 4.93. So, 5 minus 4.93 para sa error, that will be 0.07 grams. So, 0.07 times 100 divided by 5, that will be a percentage of error of 1.4%. Yep, 1.4% yung percentage of error niya. Next. So, number 14. A graduate weighs 35.825 grams. So, meron na tayong graduated. Masyado mataba. Yan. Ang weight nito, yung equipment na to is 35.825 grams. When 10 ml of water is measured, so ano yung rule natin kanina? Pure water na 1 ml is 1 gram. So, kung 10 ml to, we expect to get 10 grams. Then, next, when the weight of the graduated cylinder is and water is measured, ang weight niya naman, nung pinagsama na lahat ng to, kaysa yung weight ng graduated cylinder, ang measure natin will be 45.835 grams. Ngayon, ang gagawin na natin is, i-minus natin yung total weight, which is the weight of the graduated cylinder plus the volume of water. At i-minus natin siya dito sa weight of the graduated cylinder. Kasi nga, ang gagawin lang natin with that process is tatanggalin lang natin yung presence ng graduated cylinder. So, ang natira lang sa atin is yung 10% ay 10 ml ng tubig. Ngayon, 45 minus 835. 45 minus 835 minus 35.825. Ang sagot natin is 10.01. 45.835 minus 835.825. Our answer, or ang true value natin, will be 10.01. Yung correct quantity dapat is 10. Kahit may 0.01 dyan, mali pa rin yan kasi nga, hindi siya sakto sa correct quantity. 10 is not equal to 10.01. So, to find the error, kailangan lang nating i-minus tong dalawa. Yung error natin will be 0.01. Tapos, kukuha na tayo ng formula, 0.01 times 100. Anong correct quantity? 10 or 10.01? Ang correct quantity is yung 10. So, 0.01 times 100 divided by 10, we have 0.1%. 0.1% ang ating percentage of error. Now, for number 15. A pharmacy attempts to weigh 0.375 grams of morphine sulfate on a balance of dubious accuracy. So, meron tayong dalawang analytical balance. One that is dubious accuracy, either may sira na to, tapos meron tayong analytical balance na mas brand new, tapos mas nakalibrate, tapos mas maganda yung model, or mas malakas yung sensitivity niya. Nung chinek natin yung same substance dito, ang lumabas is 0.400 grams. Now, 0.400 grams is our true value. This is our correct quantity kasi yung ito yung ini-aim natin. Kaya nga natin measure na ganito kasi ito yung pinapahanap. So, ang gagawin na natin dito is to find the error.
i-minus lang natin yan. Ang error natin is 0.0225 grams. 0.025 grams. So, yung formula natin, 0.025 times 100, 25 yan, all over. Correct quantity is for the trial 1, 0.375. Ang answer natin is 6.67%. 6.67 yung percent yung result natin or yung percentage of error. 6.67. Okay. So, ngayon sa weight range. So, for the weight range, meron tayong problem. So, the tablet weighs, the correct quantity or the tablet that is being advertised is 300 milligrams. Ngayon, we have to find the minimum and maximum weight niya while giving that tawag doon, may bibigay sa inyo na given na ganito, 5%. Wala kasing ganyan sa book namin and hindi ko dala yung updated na book, pero ganito yung mga problems. So, kung nakuha nyo na yung correct quantity, and ito naman yung gagamitin sa weight range, yung formula lang natin dito is 5% times 300. So, hanapin mo lang yung 5% ng 300. Ang result natin will be 15 milligrams. For the minimum, 15 milligrams, 300 minus 15. For the maximum, that is 300 plus 15. Ang result natin dito is 285. Ang result naman natin dito is 315. Ang weight range natin is 285 to 315. Ang ibig sabihin lang nito na kahit 300 yung ina-advertise natin, pwede siyang pupunta hanggang 315 basta hindi lang siya mag-exceed doon, at pwede siyang maging mababa na 285 basta hindi siya maging less than that. Kasi kung ang tablet natin is less than 285 yung active ingredient niya, magiging ineffective. Kasi ito, kung more than 315, overdose ka na doon. Sobra-sobra na yung active ingredient. Yun yung concept ng weight range, is to find the, in terms of manufacturing is to find, kasi yung weight ito, safe and effective yung weight range. Kung nag-exceed ka na, iba natin. Kung nag-exceed ka na, kung mas mataas yung grams mo, or milligrams, or kahit ano man yun, magiging toxic kasi due to overdose. Kung ito naman, magiging ineffective. Yun lang ang idea ng weight range. Tapos, magagamit mo rin yan para malaman kung ibebenta mo ba yung gamot. Kasi kung sobrang taas niya, hindi mo na pwedeng ibenta. At kung sobrang baba, di mo din pwedeng ibenta kasi ineffective nga siya. May standards din kasi yung mga gamot na dapat, kung ano lang yung nakadiktik na weight range, yun lang yung nag-e-encompass doon. Yun lang yung weight mo na acceptable. And nga pala, sa percentage of error, yung concept lang naman yan is to know na kung ano man yung error mo. So, parang ito, sa first trial, meron tayong correct quantity of 10 ml. Tapos yung sa pangalawa, meron tayong yung total, yung true value natin is 9.5. So, parang hanapin mo lang yung missing na to. Yung error na to, nangyayari dahil siguro sa equipment, ganun, o kaya kung sa nag-measure ka ng volume, mali yung pagka-analyze mo in terms of your observation, parang hanapin mo lang talaga ito, yung missing part niya. Ito kasi yung parang sa sinasabi ko dito, 6.66%. Ito yung other percentage niya na 100 minus 6.66, so that will be 93.44. Ganun natin yan. Yun lang yung 34. Yan lang yung concept of percentage of error. Yun lang sa chapter 3. Basahin nyo na lang ulit or i-rewind nyo yung video para mas magets.